Dahil nga po mga idol sa patuloy na pagkabigo ng Los Angeles Clippers sa mga nagdaang taon, nagsisimula na nga pong mainip at maging desperado ang team ngayong taon na siyang rason bakit puro malalaking pangalan ang kanilang kinuha sa trade market. Naniniwala sila na kapag ginawa nila ito, magkakaroon sila ng mas malaking tsansang umabot sa finals at makuha ang kampyonato. Maging si Kawhi Leonard nawawala na ng pasensya ngayon. In fact, sa sobrang gusto nitong maging competitive ang Clippers, balak nga niyang maglaro ng back-to-back games para lamang umakyat pa itaas ng West. Ngunit agad rin naman itong pinigilan ng coaching staff. Gayong una pa lang, wala talaga silang planong paglaro nito lahat ng mga back-to-back since meron nga siyang malalang injury sa history. Ginawa rin naman nila ang ganyang klaseng estratehiya na hindi rin naman gumana bagkus naging rason pa ito ng manghina ng husto ang team. Sa ngayon, aasa lamang sila sa lalim ng lineup sa tuwing out si Kawhi Leonard. Samantala, dito naman, isa nga po sa pinakamalaking move na ginawa ng Lakers ay ang pagkuha kay DeAndre Ayton sa buyout market na gagamitin nila bilang starting center. Alam naman nga ninyo, nasisimula nga po nang mawala si Anthony Davis nang hina ng husto ang kanilang front court. Kaya malaki ang expectation ng mga fans na makakaya ni Ayton tapatan o gayahin ang ibinibigay na impact ni Anthony Davis. Sa madaling salita, grabe ang pressure sa balikat ni Ayton ngayon, gayong sigurado na isang pagkakamali lamang, siguradong batikos ang aabutin niya. Pero ayon mismo sa kanya, ready siya sa bagong challenge sa kanyang karir bilang starting center. Matagal na rin naman mula nang magkaramdam siya ng pressure sa paglalaro sa Phoenix Suns noon. Kaya gagawin talaga niya ang lahat para magkaroon ng instant impact sa team. At mukhang tinototoo rin naman niya ang kanyang mga sinabi matapos ang puspusang ensayo sa facility ng Lakers. Wala nga itong inaaksayang araw para mapa-improve ang kanyang galaw dahil gusto niyang matapatan at malampasan ang nagawa ni Anthony Davis para sa Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda, bago pa magsimula ang bagong kampanya ng Dallas Mavericks, mismong si Coach Jason Kidd na ang nagsabi sa interview, wala silang ibang gustong gawin kundi maging competitive. Kung last year, nakaabot sila sa play-in tournament, sisiguraduhin nga nilang mas gaganda ang kalagayan ngayon at standings kahit man undermanned ang lineup dahil wala si Kyrie Irving. And speaking of Kyrie, may magandang balita nga ang binulgar ngayon ni Coach Kidd patungkol sa kanya. Ayon sa naging pahayag nito, kasalukuyan ang nagkakaroon ng individual practice sa loob ng facility. Maayos na rin naman itong nakakagalaw, nakakapaglakad, nakakatakbo. Kaya dahil dyan nakafocus si Irving sa pagpapakondisyon. At kung sakaling magtuloy-tuloy ang pagganda ng kalagayan, hindi malabo na makahabol talaga si Irving sa kampanya ng Dallas Mavericks. Hindi kagaya sa ibang mga player na nagtamo ng ACL injury, mas maganda ngayon ang recovery process na rason bakit pwede siyang makapaglaro next season.